Kung hindi dumating ang pagkain bukas, ano sa tingin mo ang mangyayari sa refugee camp sa Lebanon? May isang panahon na ang gutom ay nagdulot ng pagnanakaw at karahasan halos gabi-gabi. Ngunit isang emergency food center mula sa Pilipinas ang nagtayo ng isang sistema na mimigay ng 80,000 kahon bawat araw hanggang sa ang buong kampo ay nagsimulang tuluyang huminahon. Ngayon, dadalhin namin kayo upang makita kung bakit ang isang beses na katiyakan sa isang araw ay kayang pigilan ang karahasan. Magsimulan na tayo. Mahina ang tunog ng radyo mula sa fan ng isang aid organization sa maalikabok na paradahan, sa gitna ng malamig at mamasa-masang hangin ng Lebanon. May isa na namang pagnanakaw sa truck ng pagkain kagabi, nagsimula na namang makagulo sa kanlurang bahaging kampo, ulat ng tagapagbalita. Ang boses ay pilit na pinapakalma ngunit bakas ang matinding tensyon. Ibinaba ni Major Marco, ang koordinator ng team mula sa Pilipinas, ang mga dokumento sa ibabaw ng hood ng sasakyan. Ang ilaw mula sa kanyang headlamp ay tumama sa mga numerong nakasulat sa pulang panulat, 80,000 kahon bawat araw. Huminga siya ng malalim at lumingon sa kanyang team na nakapalibot sa kanyang mga sundalo, inhinyero, health workers, at mga logistics volunteer mula sa iba't ibang ahensya. Wala tayo rito para lang mamigay ng pagkain, sabi niya. Nandito tayo para putulin ang siklo ng gutom na nagtutulak sa mga tao na magnakaw, mag-agawan, at magpatayan. Sa kabilang sulok ng isang lumang estadium na ginawang pansamantalang tirahan, isang batang babaeng taga-Lebanon na nagngangalang Rana ang tumutulong sa kanyang ina na hilahin ang isang drum ng tubig sa makipot na daanan. Napasulyap siya sa dalawang lalaking maingay na nag-usap, ang isa'y mahigpit na hawak ang isang piraso ng kahoy. Pareho silang taga-kampo na dating nagtutulungan sa pagtatayo ng mga tolda, ngunit ngayon ay parang makaaway na nagtitinginan dahil sa tsismis na hindi raw sasapat ang pagkain. Kinaumagahan, isang convoy ng maputing truck na may sticker ng watawat ng Pilipinas ang tahimik ngunit tiyak na pumasok sa kampo. Sa sandaling bumukas ang nga pinto sa likuran, kumalat ang amoy ng bagong saing na kanin at dilatang pagkain. Ang mataw sa kampo ay nagsimulang magdaksaan, bumubuo ang isang malaking grupo ng hindi na kailangang tawagin. Nagsimula ang bulungan. Totoo ba? Nandito na ang mga Pilipino. Gaano sila katagal mananatili? Ilang kahon ang ipamimigay? Hindi sinagot ni Marco ang lahat ng tanong. Itinaas lamang niya ang kanyang kamay bilang senyas na umatras ng isang hakbang ang lahat, at itinuro ang isang malaking tarpaulin na ikinabit ng kanyang team. Emergency Food Center. Araw-araw, parehong oras, parehong dami. Ang nga salitang parehong oras at parehong dami ay nagpatigil sa marami. Sa isang lugar kung saan lahat ay walang kasiguraduhan, ang katiting na katiyakan ay kayang huminto sa takot. Ngunit alam ni Marco na ito ay unang araw pa lamang, at ang takot na naipon ng matagal ay hindi basta-basta mawawala dahil lamang sa ilang kahon ng pagkain. Sa lubien komento, inilatag ang plano sa isang folding table. Ang mapang kampo ay may maguhit at kulay. Mapulang tuldok para sa malugar na delikado sa pagnanakaw, dilaw para sa makikipot na daanan, at berde para sa mga ligtas na lugar kung saan maring magtayo ng distribution points. 80,000 kahon bawat araw. Kung pumalya tayo kahit isang araw lang, babalik ang panik, sabi ni Liza, isang logistics volunteer, habang tinutunton ng kanyang daliri ang schedule. Kailangan nating gawing parang biyahe ang bus ang pamimigay. Alam nga matao kung kailan darating. Sinimulan ng Team Pilipinas ang pagtatayo ng Emergency Food Center sa stadium, gamit ang mga container van bilang pansamantalang bodega. Naglagay sila ng magabakot para paghiwalayin ang pasukan at labasan upang maiwasan ang siksikan. Nakiusap si Marco sa mga community leaders sa kampo na pumili ng mga volunteer na magbabantay sa pila mula mismo sa kanila. Dahil walang mas nakakalam sa wika at damdamin ng mga tao kundi sila-sila rin, napili si Rana na maging isa sa mga volunteer. Binigyan siya ng isang asul na armband at isang ID na may panggalan niya sa Arabic at Ingles. Hindi niya kailanman inisip na makakatrabaho niya ang nadayuhan, ngunit nang makita niya kung paano kumilos ng tahimik at episyente ang Team Pilipinas, nagsimula siyang magtiwala. Nang hapong iyon, isang bagong sismis ang kumalat, itatago raw ang kahon ng pagkain para sa ilang piling grupo, may managsimulang magsigawan sa pila, may managtangkang sumingit. Pumunta si Marco sa unahan ng pila. Hindi siya sumigaw pabalik. Sa halip, pinakuha niya si Liza ng isang sample na kahon, binuksan ito, at ipinakita ang laman sa lahat. Pare-pareho ang laman ng bawat kahon, tiniyak niya. Pagkatapos, nagpadikit siyang isang board na nagpapakita ng bilang na natitirang kahon na ina-update bawat oras. Ang transparency na iyon ang dahan-dahang napatahimik sa mga sigawan. Napansin ni Rana na kapag nakikita ng mga tao ang aktual na bilang, nababawasan ang kanilang takot na hindi sila mabibigyan. Ngunit pagsapit ng dilim, nakaroon ng gulo sa dulo ng kampo. Isang grupo ng makabataan ang nagtangkang magnakaw ng pagkain mula sa pickup truck ng ibang organisasyon sa pag-aakalang hindi pa rin ito sasapat.
Natanggap ni Marco ang ulat at napakuyom ang kamao. Kailangan nating maunahan ang takot. Maring sabi niya sa kanyang team, bukas, magdagdag tayo ng 2 pang maliliit na distribution points. Ang emergency food center ay hindi lamang tungkol sa mga kahon ng pagkain. Ito ay isang pangako na sa susunod na araw, hindi sila iwan ng gutom hanggang sa puntong kailangan nilang manakit ng kapwa. Kinaumagahan, tumagos ang sinagnang araw sa mga lona ng tolda. Nagsimula ng pumila ang nga tao kahit hindi pa sumisikat ang araw. Nakaposisyon na si Rana sa kanyang pwesto, hawak ang lubid na nagsisilbing harang. Naalala niya na dati, ang nga pila para sa pagkain ay laging nauwi sa awayan dahil lahat ay takot na maubusan. Ngayong araw, nagpakilala ang Team Pilipinas ang bagong sistema, pila batay sa pamilya, na may kasamang color-coded na card para sa bawat zona. Ang bawat zona ay may takdang oras ng pagkuha para mabawasan ang siksikan. Inutusan ni Marco ang isang taga-kampo na mag-anunsyo gamit ang isang maliit na megaphone sa wikang Arabic. Zone 3, pumila sa kaliwa. Zone 4, pumila sa kanan. Pakiuna po ang nga bata at matatanda. Isang lalaking nangangalang Zaid ang nakatayo, nakahalukip-kip at puno ng pagdududa. Dati siyang driver ng truck bago magsimula ang digmaan at nasaksihan niya mismo kung paano ninakawan ng pagkain ang kanyang pamilya. Hindi siya naniniwala na gagana ang anumang sistema. Ngunit pagsapit ng takdang oras, dumating ang manggatra ng Pilipinas na parang relo sa pagiging eksakto. Ibinaba ng team ang kahon, tinimbang, binilang, at ipinasa sa mga distribution point. Lahat ay ginawa sa harap ng gataw, walang itinatago. Sinimulang tawagin ni Rana ang nga pangalan. Pamilya-pamilya. Pamilya bilang 17, pamilya bilang 18. Ang tunong ng nga pangalan ay pumalit sa mga sigawan. Ang nga dating sumisingit sa pila ay nagsimulang umatras dahil alam nilang madali silang makikita. Maya-maya, isang maliit na bata ang umiyak dahil sa gutom. Namula ang mukha ng kanyang ina sa hiya. Takot na isipin ng iba na nakikipag-agawan siya. Agad siyang dinala ni Rana sa isang espesyal na linya para sa mabata at may sakit, na inihanda ng Team Pilipinas nang hindi na kailangang hilingin. Pinanot ni Zaid ang eksenang iyon at dahan-dahang lumuwag ang pakuyom ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Rana at pabulong na sinabi, kung ganito pala, siguro hindi na kailangan ng mga taong magnakaw. Ngunit ang mga pagsubok ay hindi natapos. Nang hapong iyon, may balitang nakaroon ng matinding awayan sa kabilang bahagi ng kampo dahil nalate at hindi sapat ang pagkain mula sa ibang organisasyon. Isang grupong matao ang nagsimulang maglakad patungo sa sentrong na Pilipino, umasang makakakuhang dagdag. Alam ni Marco na kung hahayaan niyang dumaksa ang mga tao ng walang sistema, ang payapang pila ay maring mauwi sa kaguluhan. Nagpasya siyang magpadala ang isang team para tulungan ang kabilang organisasyon na ayusin ang kanilang pila, nang hindi inaagaw ang kanilang papel. Hindi tayo ang bida rito, sabi ni Marco sa kanyang team. Kung magulo pa rin sa ibang kampo, aabot din sa atin ang karahasan. Nang gabing iyon, nakasandal si Rana sa posteng tolda, tinitingnan ang kanyang asul na armband. Ngayon niya lang naintindihan na ang kapayapaan sa kampo ay hindi lamang nagmumula sa kabutihang loob, kundi mula sa katiyakan na nag-aalis sa pangangailangan ng mga taong mag-away para lang mabuhay. Nagsimulang maging problema ang transportasyon. Ang ruta mula sa daungan patungo sa kampo ay kailangang dumaan sa maraming checkpoint. Ang ilan ay nangangailangan ng oras na paghihintay, sa iba naman, may mga opisyal na hindi pamilyar sa Team Pilipinas at hindi naniniwala sa kanilang neutralidad. Si Liza, hawak ang isang makapal na folder ng mga permit, ang lumapit para makipagnegosasyon ng may magalang ngunit matatak na kilos. Hindi siya gumamit ng malalaking salita o binanggit ang karangalan ng bansa. Sa halip, itinuro niya ang schedule. Kung mahuli kami ng 2 oras, hahaba ang pila, magugutom ang nga bata, mag-away ang nga tao. Mas mahihirapan po kayo mamayang gabi. Natahimik ang opisyal sa checkpoint, pagkatapos ay dahan-dahang tumango bago buksan ang daan para sa unang konvoy. Sa loop mismo ngampo, may isa pang hadlang, ang kawalan ng tiwala. Iniisip ng ilang refugee na may makondisyon ang pamimigay ng pagkain. Ang iba ay natatakot na kukunan sila ng litrato para gamitin sa politika. Dahil dito, nagpatupad si Marco ng malinaw na patakaran. Bawal kunan ng litrato ang mukha ng matumatanggap ng walang pahintulot, at nagpadikit siya ng maanunsyo sa iba't ibang wika. Tumulong si Rana na ipaliwanag ito sa mga tao. Nagsimula siyang maging mas matatas sa Ingles dahil sa pakikipagtrabaho sa team. Hindi nila kukunin ang pangalan ninyo, sabi niya sa isang nanginginig na matandang babae. Gusto lang nilang malaman ninyo na bukas, meron ulit. Ngunit pagsapit ng gabi, isang grupo pa rin ng mga kabataan ang sumubok na manggulo. Naglakad sila paikot-ikot sa distribution point na parang nahahanap ng tiempo. Si Zaid, na nagsimula ng magtiwala sa sistema, ang lumapit sa kanila. Kapag kinulo ninyo ang pila ngayon, pati nanay ninyo hindi makakakain. Matapang ang nga salita,
Ngunit toto, ang sistema ay nagsimulang lumihan ng social pressure na nakudyok sa mga taga-kampo na tumulong sa pagpapanatili ang kaayusan dahil lahat sila ay nakikinabang. Nang gabing iyon, nakpulong si Marco kasama ang kanyang team at nga kinatawan ng kampo. Hindi siya nagutos, bagkus ay nagtanong. Anong nga problema ang naranasan natin ngayon? Isinulat niya ang lahat sa isang kwaderno, na parang isang guro na nakikinig sa kanyang nga estudyante. Pagkatapos, iminungkahi niyang bumuo ng isang komite mula sa kampo na kasamang magbibilang ng makahon araw-araw, para makita mismo ng makatao na walang itinatago. Kinabukasan, nang simulan ang pagbibilang sa harap ng maraming tao, ang nga bulungan ay unti-unting napalitan ng normal na usapan. Ang pagdududa ay napalitan ng pagtutulungan. Ang 80,000 kahon bawat araw ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang pagsubok kung ang tiwala ay maaring itayo sa isang lugar kung saan ang mga tao ay nasanay ng maghintay sa salitang darating din na hindi natutupa. Lumipas ang unang linggo. Ang nga insidente ng pagnanakaw sa paligid ng kampo ay kapansin-pansing bumaba. Mula sa halos gabi-gabing sigawan, napalitan ito ng tunok ng mga batang naglalaro sa makikipot na daanan. Inulat ng klinika ng kampo na bumaba ang bilang ng mga nasusugatan dahil sa awayan sa pagkain. At higit sa lahat, ang mga pasyenteng may diabetes at high blood pressure ay nagisimulang gimagingi. Mas kontrolado dahil regular na ang kanilang pagkainin di na kailangang gimagutong at pagkatapos ay kumain ng sobra. Hindi lang kahon ang ipinamigay ng Team Pilipinas. Nagsimula silang magdagdag ng maliliit na bagay na tumutulong sa mga tao na mabuhay ng mas maayos. Masachet ng oral rehydration salts para sa mga bata, mga polyedo kung paano magpakulo at magimbak ng ligtas na tubig, at isang anonymous na suggestion box. Sira na ang taga-kolekta ng suhestiyon. Nakakita siyang maraming maikling mensahe. Salamat po sa hindi pagsigaw sa amin. Salamat po sa pagpapauna sa mga matatanda. At may isang papel na nagpatigil sa kanya ng matagal. Dati, iniisip kong magnakaw dahil gutom ang anak ko. Ngayon, hindi ko na kailangang gawin yon. Si Zait ay nagsimulang tumulong sa team. Nagboluntaryo siyang magmaneho ng maliit na sasakyan para maghatid ng pagkain sa mga distribution point dahil kabisado niya ang mga daanan sa kampo. Isang araw, sinabi niya kay Marco, kapag may pagkain araw-araw, naisip ng mga tao ang ibang bagay. Tulad ng paghahanap ng trabaho, pag-ayos ng tolda, o pagpapadala ng mga anak sa eskwela. Ngunit ang kapayapaan ay hindi dumating ng walang pagtutol. Ang maliliit na grupo na dati nakikinabang sa pagbebenta ng pagkain sa mataas na presyo ay nagsimulang magalit. Dahil sa araw-araw na pagdating ng pagkain, bumagsak ang presyo sa black market. Sinubukan nilang magpakalat ng balita na hindi maganda ang kalidad ng pagkain mula sa Pilipinas. Hindi ito sinagot ni Marco sa pamamagitan ni Jesalita. Nagbukas siya ng testing station, kung saan maring tikman ng nga tao ang pagkain bago nila tanggapin, at inanyayahan ang nga kinatawan ng kampo na sumama sa pagsusuri ng expiration date ng bawat batch. Nang makita ng nga tao ang ebidensya, nawala ang nga sismis. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. Pumasok ang tubig sa magadaanan at nabasa ang maraming tolda. Nagsimulang magpanik muli ang makatao. Dahil kapag umulan, nasisira ang magaruta ng transportasyon. At kung hindi darating ang pagkain, babalik ang takot. Tinitigan ni Marco ang ulan at isang pangungusap lang ang sinabi sa kanyang team. Bukas, kailangang dumating tulad ng dati. Buong gabi, nagtrabaho ang Gitching Pilipinas. Inilipat nila ang mga supply sa mas mataas na lugar, naglagay ng mga palet para hindi mabasa, nagplano ng alternatibong ruta, at nakiusap sa mga taga-kampo na tumulong sa paglalatag ng mga tabla para makagawan ng daanan. Kinaumagahan, dumating ang nga truck, kahit na maputik ang nga gulong, eksakto pa rin sa oras. Mahinang nagpalakpakan ang nga tao sa kampo. Hindi dahil sa pinakamasarap na pagkain, kundi dahil ang pangako ay nanatili. Ang karahasan sa kampo ay nagsimulang humupa. Hindi dahil ang nga tao ay biglang naging mabuti, kundi dahil hindi na sila pinipilit ng gutom. Datong na manakit ng kapwa para mabuhay. Ang pamimigay mula sa isang sentro ay hindi na sapat. Ang daming ang tao ay nagpahirap sa pagpunta para kumuha ng pagkain, lalo na para sa mga matatanda at mga inang may maliliit na anak. Kaya nagutos si Marco na magtayo ng 4 pang maliliit na distribution point na nakakalat sa masonang may mataas na peligro. Gumamit ang Team Pilipinas ng simpleng prinsipyo. Malapit sa pinakukunan ng tubig, malapit sa fire exit, at hindi katabi ng malugar kung saan may alitan ang magrupo. Tumulong si Rana at Zait sa pagpilingam ng lokasyon, at nagmungkahingam ng rutang ligtas lakaran. Nang magsimulang gumana ang mga maliliit na distribution point, agad na nagbago ang tunog sa kampo. Mula sa dating tunog ng mataong nagtatakbuhan patungo sa isang lugar, naging kalat-kalat na paglalakat na lamang, wala na ang nakakatakot na alon ng tao. Gumawa si Liza ng isang rotating delivery schedule.
Isang maliit na sasakyan ang ikot para maghatid sa mga punto, tinitiyak na bawat isa ay may suplay bago maubos. At kung may isang punto na biglang dumami ang tao, madali itong madagdagan. Ngunit ang pagkakalat ay kailangan pa ring bantayan laban sa katiwalian. Kaya naglagay si Marco ng lawang makapares na taga-suri sa bawat punto. Isang Pilipino at isang taga-kampo, na sabay na magbibilang at pipirma. Dahil sa sistemang ito, naramdaman ng nga taga-kampo na hindi lang sila taga-tanggap, kundi kasama sa pangangalaga. Isang araw, muntik nang makaroon ng gulo sa Zone 5. Isang grupo ang sumubok na mag-imbak ng pagkain para ibenta, inaangkin na sila raw ang kinatawan ng komunidad. Tumayo si Zaid sa gitna, hindi siya gumamit ng dahas. Sa halip, tinawag niya ang matao sa paligid para maging saksi, at itinuro ang nakapaskil na patakaran. Isang pamilya, isang set, sabay buklat ng listahan ng mga pangalan kung sino na ang nakakuha. Nang gimalantadyang lahat sa harapan ni maraming tao, umatras ang grupo. Alaw nilang kahit gumamit sila NG puwersa, tututulan sila NG sarili nilang komunidad. Nang gabing iyon, nagsusulat si Rana sa isang kwaderno na ipinamigay ng team para sa mga bata. Isinulat niya, ngayong araw, walang nagaway dahil sa pagkain. Isang maikling pangungusap, ngunit ito ay isang tagumpay na maaring hindi maintindihan ng nga tagalabas. Tinitingnan ni Marco ang mailaw sa kampo na isa-isang namamatay. Alam niyang ang kapayapaan ay hindi nagmula sa pamimilit, kundi mula sa pag-alis ng takot sa kung ano ang mangyayari bukas. At kapag ang buong kampo ay humihinga ng sabay, ang karahasan ay nawawalan ng puwang. Napansin ng Team Pilipinas na kahit may pagkain, may ilan pa ring nagatubiling tumanggap dahil sa hiya, lalo na ang lalaking dating haligi ng kanilang pamilya. Para sa kanila, ang pagpila ay isang uri ng pagsuko. Binago ni Marco ang paraan ng komunikasyon. Pinalitan niya ang salitang pamigay ng karapatan. Nagpadikit siya ng gapaskil na nagsasabing lahat ay may pantay na karapatan, walang mas mababa kaninuman. Isinalin ni Rana ang mga mensahe sa Arabic gamit ang mga salitang hindi nakakababa ng pagkatao. Bukod dito, nagbukas ang team ng isang espesyal na linya para sa mga nagtatrabaho sa kampo, tulad ng mga tagalinis ng basura, taga-kumpuni ng tolda, at mga volunteer na guro, para mas mabilis silang makakuha ng pagkain at hindi masayang ang kanilang oras. Nakita ng buong kampo na kinikilala ang kanilang kontribisyon. Si Zaid, na dati ayaw pumila, ngayon ay siya na ang nagsasabi sa iba, pumunta ka na. Karapatan natin yan, hindi pahingi. Ngunit nasubok ang dignidad na ito ng may isang grupo ng mga bata na lihim na naknakaw ng mga kahon mula sa isang pansamantalang imbakan. Ang mga batang iyon ay hindi masama. Natakot lang sila na hindi magiging sapat ang pagkain para sa kanilang nakapatid. Sa halip na tawagin ang pulis ng kampo, nakiusap si Marco kay Rana na kausapin ang mga bata ng mahinahon. Nangako siyang hindi sila parurusahan kung isasauli nila ang maninakaw, at sa halip ay bibigyan sila ng magagaang na trabaho sa distribution point kapalit ang dagdag na pagkain para sa kanilang pamilya. Kinabukasan, dumating ang grupo ng mga bata para tumulong. Natutunan nila kung paano mag-ayos ang pila, magbilang, at magmalasakit sa iba. Habang nagtatrabaho, mas tumaas ang kanilang kumpiyansa, hindi dahil sa mas maraming pagkain, kundi dahil nagkaroon ng kahulugan ang kanilang ginagawa. Pinanut ni Rana ang mga bata na nagbubuhat ng kahon at lumingon kay Liza. Dati kahoy ang hawak ng mga batang yan, sabi niya. Ngayon, kwaderno ng pagbibilang na. Bahagyang ngumiti si Liza. Dahil hindi na sila kailangang magutom hanggang sa puntong isipin nilang ang mundo ay puro agawan lang. Ang dignidad ng mga tao sa kampo ay unti-unting nanunumbalik habang hindi sila napipilitang gawin ang bagay na kinasusuklaman nila para lang mabuhay. At iyon ang dahilan kung bakit ang Emergency Food Center ng Pilipinas ay hindi lamang nagbawas ng karahasan, ibinalik nito ang pagtingin ng mga tao sa kanilang sarili bilang tao. Dumating ang masamang balita ng mas mabilis pa sa sikat ng araw. Ang truck para sa umaga ay naipit sa isang checkpoint dahil sa kaguluhan sa siyudad. Ang pangunahing ruta ay pansamantalang isinara. Malapit na ang oras ng pamimigay, ngunit wala pa ang supply. Kumalat ang balita sa kampo na parang apoy. Wala raw pagkain ngayon. Nagsimulang lumakas ang boses ng mga tao. Nagsimulang magulo ang pila. Kahit wala pang nagaway, naroon na ang pagpanik. Agad na nagpatawag si Marco ng emergency meeting. Iniutos niyang buksan ang isang araw na reserbang supply na inihanda ng team mula pa sa simula. Hindi nila ito inianunsyo nun dahil alam niyang ang pag-alam na may reserba ay maaring mag-udyok sa mga tao na mag-agawan. Inutusan niya si Rana na mag-anunsyo gamit ang megaphone, tuloy po ang pamimigay ngayon. Maaring medyo mahuli lang, pero makakatanggap po ang lahat ng pamilya. Ang masalitang makakatanggap po ang lahat ng pamilya ay nagpatigil sa matao. Inulit ito ni Rana ng 2 beses, malinaw at matatak. Sinimulang ilabas ng team ang makahon mula sa reserba, kahit alam nilang kung magagamit ito at hindi pa rin dumating ang truck kinabukasan.
mas malaking problema ang haharapin nila. Ngunit pinili ni Marco na pangalagaan ang tiwala ngayon. Dahil kung masisira ang tiwala, mas mabilis babalik ang karahasan kaysa sa truck. Nagboluntaryo si Zaid na magmaneho ng maliit na sasakyan para mahanap ng alternatibong ruta. Tumawag siya pabalik at sinabing may daan sa isang industrial zone, ngunit para lamang sa maliliit na sasakyan. Kaya nagpasya si Marco na hatiin ang kargamento. Ipinahinto niya ang malaking truck sa isang ligtas na lugar at gumamit ng maraming maliliit na sasakyan para kunin ang mga supply ng paunti-unti. Naging isang langgam konvoy ito, mas mabilis at mas flexible. Nang dumating ang unang maliit na sasakyan sa kampo, mahinang nakpalakpakan ang mga tao, hindi dahil sa isang malaking tagumpay, kundi dahil nakita nila mismo na hindi hinayaan ng Team Pilipinas na mawala ang kanilang pangako kasama ng kalsadang isinara. Nang gabing iyon, walang pagnanakaw, walang sigawan. Ang maririnig lamang ay ang usapan ng mga tao tungkol sa bagong ruta at kung paano sila magtutulungan kung may mangyaring emergency ulit. Bumalik si Marco sa command tent, pagod na pagod. Inabutan siya ni Liza ng tubig. Napakabriskvelo ng kapayapan sa kampo, sabi niya. Pero napapanatili natin ito dahil sa pagiging handa. Nalagpasan ng emergency food center ang isang malaking pagsubok. Ang tiwalang binuo sa loob ng maraming araw ay naging panangga laban sa karahasan. Matapos ang insidente sa checkpoint, sinimulang baguhin ng Team Pilipinas ang kanilang papel mula sa pagiging taga-pamahala. Naging taga-suporta sila para matutong pamahalaan ng kampo ang kanilang sarili. Dahil alam nilang ang habambuhay na pag-asa sa tulong mula sa labas ay hindi ang solusyon. Inanyayahan ni Marco ang mga kinatawan ng kampo na magtrabaho kasama nila. Hinati niya sila sa matim, bodega, pila, komunikasyon, at reklamo, kung saan ang nga taga-kampo ang co-leader. Napili si Rana bilang assistant sa communication team. Gumawa siya ng mga paskil sa Arabic na mas madaling basahin, gumamit ng mga salitang hindi nakakasakit, at idinikit ito sa iba't ibang lugar hanggang sa natuto ng sumunod ang mga tao ng hindi na kailangang bantayan. Si Zaid naman ang naging pinuno ng logistics team. Nagplano siya ng mga alternatibong ruta at tinuruan ang mga kabataan sa kampo kung paano maging staff magbukas ang daan at tulungan ang mga matatanda na tumawid sa putik. Isang bagay na nagpamahal sa mga taga-kampo sa food center ay hindi ang dami ng pagkain, kundi ang pakiramdam na sila ay kasama sa pagmamayari ng sistema. Siyempre, may mga problema pa rin. May mga araw na may sumusubok gumamit ng pekengkar o may mga tagalabas na sumisingit. Ngunit dahil may sarili ng team ang kampo, mas mabilis at mas mayos nilang nare-resolba ang mga ito dahil magkakakilala sila. Isang araw, isang lalaking nasa katanghalang gulang na dati tumututol ang lumapit kay Marco. Patawad kung inisip kong may pansarili kayong interes, sabi niya habang nakayuko. Ngayon, nakikita ko na tinutulungan ninyo kaming tumayo sa sarili naming nga paa. Umiling si Marco. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pinoprotektahan mo lang ang pamilya mo. Ang sagot na iyon ay nagpayak sa lalaki. Matagal na siyang hindi naintindihan ng ganon. Nang gabing iyon, nagdaos ang kampo ng isang maliit na pulong sa ilalim ng isang bumilya. Ang mga kinatawan ng bawat team ay nakulat ng manumero at problema, walang murahan, tanging mga mungkahi para sa solusyon. Pinanut ni Rana ang eksena at naalala ang unang gabi kung saan ang natao ay may hawak na kahoy. Ngayon, marami sa kanila ay may hawak ng panulat. Ang pagtutulungang nabuo ay hindi nag-alis sa lahat ng kanilang pagdurusa. Ngunit pinahinto nito ang pananakit nila sa isa't isa. At doon naging tulay ang magkakahon ng pagkain na nagugnay sa magkataong dating watak-watak para maging isang komunidad muli. Nagsimulang magbalita ang lokal na media tungkol sa Emergency Food Center mula sa Pilipinas. Maraming outlet ang nagbanggit sa bilang na 80,000 kahon at napansin ang pagbaba ng karahasan. Ngunit pinaalalahanan ni Marco ang kanyang team, huwag nating hayaang lumaki ang ulo natin. Ang pinakabriskwelo sa lahat ay ang damdamin ng mga refugee. Kaya nagtayo siya ng isang interview corner na hindi sa pilitan at pinagbawalan ang mga reporter na basta na lang pumasok at kumuha ng litrato sa pila. Tumulong si Rana bilang interpreter para sa magustong magsalita at tumanggi para sa maayaw. Ang pinakapinagmamalaki ng Team Pilipinas ay ang katahimikan sa gabi. Katahimikan na walang takbuhan, walang sigaw ng magnanakaw, walang iyak dahil sa pananakit. Iniulat ng mga doktor na patuloy na bumababa ang bilang ng mga susugatan sa awayan at ang mga bata ay nagsisimula ng bumalik sa mga pansamantalang klase dahil hindi na kailangang gugulin ng kanilang mga magulang ang buong araw sa pokpilo. Dumaan si Liza sa isang ng klase at nakita ang isang bata na nagdo-drawing ng watawat ng Pilipinas at Lebanon na makatabi. Huminto siya at matagal itong tinitigan. Lumapit si Zaid. Hindi kilala ng mabatang ito ang Pilipinas noon. Ngumiti si Liza. Hindi nila tayo nakilala dahil magaling tayo. Nakilala nila tayo dahil dumating tayo sa tamang oras. Habang nagsisimulang umayos ang lahat, may balitang posibleng ilipat ang ilang refugee sa isang bagong kampo.
Nangangahulugan ito na kailangan baguhin muli ang sistema, at may panganib na bumalik ang kaguluhan. Agad na nagpatawag si Marco ngang pulong. Iminungkahin niyang dalhin ang sistema, hindi lang ang makahon. Dalhin ang kaalaman kung paano makayos ng pila, gumawa ng card, at mag-setup ng reserba. Nagboluntaryo si Rana na sumama sa bagong kampo. Natatakot siya, ngunit alam niyang kung walang taga-kampo na tutulong, ang sistema ay mananatiling pag-ari hanggang tagalabas. Nang gabing iyon, tumingala si Marco sa makulimlim na kalangitan. Alam niyang ang papuri mula sa labas ay alon lamang, ngunit ang tahimik at ligtas na gabi sa kampo ang kailangang pangalagaan. Nagsimula ang paglipat. Tinala ng mga pasang mana pamilya sa bagong lugar. Kasama ng alikabok ang pag-alala. Ngunit nahanda ang Team Pilipinas ng starter kit para sa bagong kampo, pagkain, reserba, gamit sa pila, mapaskil, at isang manual. Sumakay si Rana sa bus, mahigpit na hawak ang kanyang asul na armband. Pagdating doon, nakita niya ang parehong eksena. Magataong nakukumpulan, tensyonado, at takot. Huminga siya ng malalim at ginawa ang natutunan niya. Nagdikit siya ng schedule. Nagbukas ng espesyal na linya para sa mga bata. Ipinadala ni Zaid ang isang text. Tandaan mo, huwag mong hayaang matakot ang nataw sa bukas. Sa lumang kampo, sinimulang bawasan ni Marco ang kanyang papel. Hinayaan niyang ang komite na ang mag-anunsyo, magbilang, at tumanggap ng reklamo. Pumwesto ang Team Pilipinas sa likod, sumusuporta na lang. Isang araw, sinabi ng isang kinatawan, akala namin, darating kayo para mag-utos. Pero dumating kayo para turuan kaming gamitin ang sarili naming boses. Tumango si Marco, dahil balang araw, uuwi kami. Pero kayo, mananatili rito. Nang magsimulang gumana ang sistema ng kusa, lalo pang bumaba ang karahasan. Dahil naniniwala na ang mga tao sa mga patakarang sila mismo ang bumuo. Tumawag si Rana, gumagana nga. Parehong sistema, gabi bago ang huling araw ng misyon. Naglakat si Marco at nakita ang mga taga-kampo na nag-ayos ng pila, nagbibilang, at nag-aalalayan. Ang food center na nagsimula sa watawat ng Pilipinas ay pag-ari na ngayon ng lahat. Sa huling araw, sa isang pagpupulong, manumero ang nasa pisara. Bilang ng naipamigay, tagumpay ng ma-distribution point, pagbaba ng karahasan, walang usapan tungkol sa kadakilaan, tanging tungkol sa pagpapatuloy. Dumating si Rana mula sa bagong kampo. Gusto kong sabihin, aniya sa pamamagitan ng isang interpreter, na ang nakahon ng pagkain ay tumulong sa aming tiyan. Pero ang sistema, tinulungan nito ang aming puso. Ang pamamalam ay simple. Walang seremonya. Ang matao ay kumaway lang. Inabutan si Zaid kay Marco ng isang papel isang mapang kampo na siya mismo ang gumuhit. Para sa susunod na team, salamat sa pag-aalaga sa kampo, sabi ni Marco. Umiling si Zaid. Tinuruan ninyo kaming alagaan ang isa't isa. Habang paalis ang truck, sa salamin sa likuran, nakita ni Marco ang mga batang naglalaro. Maririnig ang kanilang tawanan. Ang karahasan na dulot ng gutom ay tunay na napigilan dahil naniwala ang nga tao na bukas, may pakain pa, may pag-asa pa, maaring purihin ng mundo ang Pilipinas sa mga headline, ngunit para sa mga tao sa kampo, ang tunay na papuri ay ang makatulok ng hindi natatakot na sa umaga, kailangan na namang mag-agawan para mabuhay. Sa huli, ang pumigil sa karahasan ay hindi magagandang salita, kundi isang sistema na nakalis sa takot, ng mga tao sa darating na bukas. Kung gusto ninyong mapanot ang susunod na yuktong na ganitong misyon, i-like, i-follow, at i-type ang Pilipinas, tumutulong sa mundo sa ibaba. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.